So, natalakay na po natin sa isang, maski maikling panahon, yung love the Lord your God with all your heart, with your mind, your soul. Pangalawa, yung ibigin mo ang iba gaya ng pag-ibig mo sa sarili. So, yung ibang instances, kung hindi ka close sa Panginoon, mahirap gawin. Mahirap intindihin yung una niyang sinabi na yun nga na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Pero yung pangalawa niya na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Siyempre, madali ng pag-intindi niya kasi sarili mo na di ba? So, kilala mo sarili mo at ayaw mong saktan ang sarili mo. So, kung ano yung ayaw mong gawin sa sarili mo, yun din yung ang gusto ng Panginoon kung paano nating mamahalin ang ating kapwa. Yeah? Nakalagay dito, kung mahal mo yung sarili, mindful ka sa mga emotions and needs mo. Kasi sarili mo na yan eh. Nagugutom ako. Masakit ang ulo ko. Naiinis ako. Yung ganun ba? Lahat yan kasi ikaw na yung tumitingin sa sarili mo, intindi mo at gagawa ka ng paraan kung paano mo matutugunan ang pangangailangan mo. Ganon din ang gusto ng Panginoon. Kung ano yung naiintindihan mo sa sarili mo, kung ano yung pangangailangan mo, i-share mo rin. Kasi saan ba galing ang blessings na binibigay niya? Galing naman din sa kanya eh. Yung natatanggap natin. Kumbaga, daluyan lang tayo. Minsan na ano ko nga yung ano ni Confucius eh. Nai-relate ko. Kaya sabi ko minsan, malamang nakakilala rin nakikinig din si Confucius ng salita ng Diyos. Do unto others what you want them to do unto you. Diba? Kung ano yung gusto mong gawin ng ibang tao, dahil alam mo yung gusto mo sa sarili mo, ganun ang gawin mo para sa iba.